Pupunta tayo sa Mojica Recreational Park. Actually, malapit lang to dun sa dating nine. And so, what's up mga Rads? Ito ang inyong Kuya Rad TV, ang inyong Kuya Uncle na feeling vlogger. So, nandito na naman tayo sa bagong episode nating Radventure. So, tayo for today's video at pupunta tayo sa Mojica Recreational Park. Actually, malapit lang to dun sa dating bahay namin, sa tinitira namin sa San Pablo, no? Kaya hindi na natin i-google maps to at ay, nagre-ready na lang tayo ng mga gamit. So, today nga, time check nga pala natin ay 9:30 ng umaga. Ang date naman ngayon ay March 19. So, yan, Thursday. So, yan, wala masyado sigurong tao doon at ayos na ayos. Pupunta na tayo, mag-ready na muna tayo ng gamit. Kakapaligo ko lang at yan, set up muna tayo. Let's go! So, yan guys, maglalagay muna tayo ng mga gamit dito sa top box natin, no? Usually, nilalagay ko dito yung mga para sa pagkain, mga importante, saka mga gadgets, yung mga hindi pwede mabasa, no? Para kasi safe na safe kasi tayo dito, eh. So, yan, lagyan natin yung iba. So yan, syempre meron tayo, may yung laman ng top box natin, meron tayong extra payong dito in case na pagka umulan sa campsite. Then meron tayong yung ating nature hike na lalagyan ng condiments, yung ating sangkalan. So lalagay natin dito. So problema lang natin ay stainless siya, kailangan yata siya ay may lalagyan para hindi siya makahiwa. So yan, wait lang, kuha tayo lalagyan. And guys, meron na tayo nalagyan. Nalagyan ko lang siya ng eco bag na mali. Tapos yan, bumili din tayo ng yung ganun, tag dito, chance na pwede sandok. So pwede siya pamprito kasi tulis yung edge niya, pambali-baliktad. Tapos pwede rin siya sa may sabaw. Ito naman yung magiging lutuan nga pala natin ngayon guys. So ito, yan magiging lutuan natin. Ito na yung dinala natin. Meron tayong maliit na ceramic na lutuan. So ito na yung dinala natin. Kasi lagi tayo nasusunugan ng sinaing dun sa binili natin na portable na camping na lutuan. So ito na lang yung dadalhin natin. So mas mas okay siya pagdating sa pagluluto. Ito yung ating LED light, yung parang Christmas light. So, pwede natin siya lagay dito sa loob. Tapos ito naman yung ating pambomba dun sa portable na pump, air pump. So pwede yan sa loob para at least medyo maano niya naman yung space. So hindi naman siya magasgas. Tapos ito naman guys yung ating towel na nature hike din. So yan, nasa loob na siya. Tapos meron tayong mga dalang mga hook. So lagyan natin sa loob yan para medyo hindi sayang meron tayong extra flashlight to para kay Eloisa na to. So yan, meron tayong itong ating nature hike na mga lights din. So yan, dito lang siya. So yan. So marami naman siya malalagay sa loob. Kaya kahit malaki siya, space saver pa din yan pag nilagay mo to. Yung tapos tiklopin natin siya dito sa loob. Tapos syempre dala natin ang ating fan at Orashare na ilaw. Orashare na fan, Orashare na ilaw. So yan, dito lang. Syempre dala natin yung ating portable na camping stove. So nakalimutan ko tatak nito. Nandito rin ang battery, dito na rin nalagay nito. Tapos meron tayong dishwashing liquid. So ang gamit natin dishwashing liquid nga pala ay yung galing sa Pure Gold natin binibili, Pure Basics, para medyo concentrated siya pero mas mura siya dun sa. Siyempre hindi mawala ang ating butane dito siya sa loob para hindi siya nag-iinit. Tapos yan, may dala din tayong extrang tali since wala pa tayong pole dun sa ating canopy. So pwede natin ito magamit in case. So ito, may dala natin yung ating mat para sa tent. Dito na rin yan. Dala tayong lighter. Minsan kasi napalpak yung sa clicker nung stove. So pwede. Tapos ito naman yung ating mga tali na may ratchets. Yan. So lagay naman tayo ng gamit dun sa top box. May mga lalagay tayo dun para medyo lalagay naman natin dun yung mga medyo mabibigat, mga bakal, yung mga pegs para medyo yung bigat is medyo hindi naman sobrang dito lahat. So yan, nakalimutan natin maglagay ng kutsara sa baso. Ito na lang gagamitin natin kutsara yung pambahay. Saka ito naman yung sa baso natin. Ito, mas maganda kasi ito. Pagka magkakape ka, hindi siya mainit hawakan. Yung isa kasi okay naman. Mainit nga lang hawakan siya. So
So yan guys, para naman sa ating U-box, tatanggalin muna natin to kasi kailangan natin ito mamaya. Ilalagay natin ito, yung base ng... Actually, kailangan ko bandalin to. Kasi meron naman tayo ng kaso maliit, maikli lang siya. Mababa lang, ganito lang yata kataas. So lagay pa rin natin tong natin, yung nakalimutan tawag dito, yung paanong pundasyon nung, kalimutan ko na, sige, bahala na. Kalimutan. Tapos bumili tayo ng bagong martilyo. Nasira na yung martilyo natin, so ito medyo mas matibay-tibay siguro to kasi inco siya. So inco, baka naman Tapos syempre yung pegs natin, yan, malalaki yung pegs na dala natin, tapos meron din tayong maliliit. So nalagay ko siya dito sa gitna para medyo balanse yung bigat. Tapos yung kutsilyo natin, yan, patugal yung ating barrier dun sa ating stove, pangharang para kung sakali man na mahangin siya masyado. So yan, ay lang naman guys. Tapos dito naman tayo mag-ano sa mga ipapatong natin sa top box, no. Yan, so yan guys, tapos na tayo, no. Time check natin is 9:52 na. Yan. Tapos na natin ilagay. So nandito lang naman tong tent natin. Tapos ito naman yung ating waterproof bag, yung mga gamit natin, damit, ganyan, nandiyan nakalagay. Tapos syempre itong ating Canon missile, nandito pa rin. Ayan, nandito lang siya. So hindi na tayo nahihirapan paglalagay nito kasi gamin na natin yung pwesto sa lagayan niya. Tapos ito, bumili nga pala tayo nito. So sakto lang naman. Tapos may binili pa tayo sa online na ganito, yung panghigpit. Pero mas maganda sa kanya, meron siyang lock katulad dito. Yan, Hindi siya katulad nung isa na nakahook lang na ganun. Ito naman may lock siya. So mas maganda pag naipataw mo na siyang ganyan, hindi na siya matatanggal. Tapos ito namang ating tsinelas, doon na natin nilagay doon sa isang hook na ganito din. So nilipot lang natin siya dito. Tapos ito yung ating camping chair, camping table, then canopy natin. So ito. Tapos nilagyan lang natin ng patong dito. So para in case hindi siya masyadong magasgas, no. So yan, ito lagi yung setup natin pag tayo ay magra-rides at aalis. And so what's up mga Rads, no? So itong inyong Kuya Rad TV. So paalis na tayo dito sa subdivision. So oras na natin ay 10:08. So yan, hindi na rin ako nakapag-chat dun sa campsite na ngayon pa lang tayo aalis, pero mamaya pagdating natin dun kasi titigil pa naman tayo actually sa may Lumian at tayo kakain muna. Mahirap kasing mag-set up ng mga tents, canopy pagkagutom, alam niya naman. Tapos yan, dahil muna tayo na Lumian, then kain at doon chat ko muna sila na bago pa lang tayo aalis. Kumbaga papunta pa lang tayo, at kakain lang muna. Maganda dito sa pupuntahan natin campsite, katabi niya yung mismong lawa na isa sa mga 7 lakes of San Pablo City ang ating pupuntahan. Tabi-tabi lang actually, mismong gilid niya ay na mismo yung lawa. So yan nga pala guys, ang kasama nga pala natin ngayon ay isa lang yung magka-camping ngayon, So wala tayo mga tropang kasama. Saka ayan, medyo tama-tama, medyo maganda ang panahon at yun nga pala, nakalimutan natin magdala ng kumot. Ayun na, nakalimutan natin, pero yan, bahala na. Kayanin na lang natin, So yan lang naman. Tapos sana walang aberya sa daan, walang plat, walang kung anuman ang tanging. So yan, walang kung anuman, So yan, peace out na muna, mamaya na lang guys. A few moments later. And so what's up guys, time check natin is 10:58 na, So katatapos na natin kumain, naglomi tayo at diretso na tayo doon. So yan guys, dahil malapit nga lang din sa atin to, manlilikod na tayo ngayon para iwas tayo sa traffic, Saka mas malilum ang daan dito sa likod, kaya medyo mas mas presko, saka mas chill. Yan, dahil mahal na ang bigas ngayon, dahil mahal na ang gas, nagano na lang sila, rollerblades. Mas maigi na yan kaysa naman sa kung saan sila malulung o mahilig, at least physical activities. Ay, kulay puti din siya. Maliit lang ang ulo niya kasi Ayan guys, palabas na tayo dito sa may San Juan ng San Pablo, Tapos kakanan tayo dito, tapos may kakaliwaan ulit tayo. Ayun yung shortcut dito sa pupuntahan natin. Medyo ma-humps nga lang.
So yan guys, dito na tayo sa may Santa Maria Magdalena dito sa San Pablo, no. Okay, dito ang shortcut kasi papunta doon eh. Maano nga lang dito guys, maraming humps, tapos pagdating doon sa dulo medyo malubak-lubak yung daan. So yan guys, ito yung part na medyo malubak. So hindi naman siya sobrang hirap kasi actually kalsada naman siya. Kaya lang siguro nagkabako-bako tong kalsada dito kasi dinadaanan to ng mga truck papunta doon sa katayan ng manok eh. Malalaking truck na may mga kargang manok. So yan guys, nandito na tayo sa Barangay Palakpakin, ano. So yan, dire-diretso lang naman tayo hanggang makarating sa bandang dulo nito. Tapos grabe, pangit na pala kalsada dito ngayon, no. So yan guys, ito yung barangay hall ng Barangay San Buenaventura o Palakpakin. So makalampas dito, dire-diretso lang kayo guys. Tapos yan, pagliko nyo dito, may makikita kayong kantuhan sa bandang kaliwa. Yan. So yan, dito medyo malubak na siya, may karatula. So diretso lang, straight ahead lang tayo na. So ito na yung Lake Mujica Recreational Park. So ito yung signage nila. Yan. So pwede rin pala dito magbalsa, no. Yan, pasok na tayo guys. Yan. So time check nga pala natin ay 11:35 tayo nakarating. Kami po yung kausap sa sa Facebook. Ay po yung magkakampi. Opo. Saan po pwede mag-park? Pwede po doon yun na lang po yan sa kabila para... Dito po ba? Kasi dito, May daan pa po sa kabila. Lalagay lang tayo ng gamit guys dito, no. Tapos muna tayo, lalabas ulit tayo kasi bibili tayo ng yelo at saka ibang kulang. So yan. Yeah. Yan, kahit dito na lang ha. So what's up guys, so nandito na tayo sa Lake Mujica Lake Recreational Park. So yan, ayos dito, sobrang tahimik, ang daming puno, kita nyo naman, oh. Actually, napupuntahan ko na to nung bata pa kami, no. Lagi kami nadaan dito kasi napunta kami dito. May isa pa paliguan dito, yung kung tawagin ay buhay na tubig. Sa mga taga-Palakpakin o sa mga malalapit na lugar, alam na yung buhay na tubig. Parang ilog siya, tapos parang may malaking bato na talunan. Tapos yan, si Elisa naggagala-gala lang muna dyan at nandito na tayo nakaparking. So dito na rin daw tayo maglalagay ng tent canopy natin. So yan, set up po na tayo guys. Una natin gagawin, so syempre tanggalin natin itong mga lock ng ating sa motor. Nine. Tapos yan guys, ipakita ko pala muna sa inyo yung setup ko nitong canopy natin na although medyo malaki siya is na-setup naman natin na maayos. So ito yung first time natin na mag-setup ng canopy natin na tayo lang talaga mismo. So ayan, 'di ba? Medyo perfect naman yung pagkakalagay natin. Mababa nga lang yung ating pole kaya medyo malaki yung area na sakop niya. So ayan, malaking bagay talaga to guys, yung ganto, yung ratchet, yung inihila-hila na lang siya para pag nailapat nyo na inyong canopy, so pwede nyong i-adjust kung halimbawa hindi pantay, katulad ng pagkakalagay ko kanina, yung ating pole is medyo nakaganon. So ibig sabihin masyado siyang nahila papunta doon. So in-adjust na lang natin, niluwagan natin sa kabila, tapos niluwagan natin doon, tapos hinigpitan natin sa kabila para pumantay siya. So yan ang nangyari guys. So yan, almost pantay naman siya. Mahalaga lang naman is medyo sturdy yung pagkakatayo natin. Ayan, okay, di ba? Ang ganda, forest na forest dito guys, oh. Parang ganito yung itsura ng mga nasa wrong turn habang inahabol ka ng mga deformed na tao. So, dala nga pala nating tent guys, itong ating pang 2 to 3 person na foldable tent. Basta dali siyang i-set up. Ganyan lang siya. Okay na. May mga buha-buhangin pa sa galing Burawan. Ganito lang kadali. So yan.
buksan muna natin guys. So yan guys, tapos na natin ma-set up yung tent yan. Okay, yan yung tent natin. Hindi ko na nilagay yung sa taas kasi ano naman tayo, meron naman tayong shade at meron tayong ganito, tarp. So siguro ilagay na natin yon kung worst case scenario is umulan ng malakas. So yun, tapos iniisip ko kung dito na lang siguro yung ating kitchen, ano magiging kitchen natin. Kasi medyo pa ganun yung lupa. So in case na diba, magtapon tayo ng tubig, ganyan, hindi papagano naman ang punta ng tubig, ano. Tapos maganda kasi may shade pa dito yung ating yung para maging kitchen natin. Yan. So doon naman ay parang front natin doon. Tapos yan guys, medyo nadurog yung ito. Yung lock nitong ating ano, hindi ko napansin na akala siya kanina kaganyan. Siguro napisa ako siya. So yan, madali naman to, lanuin ko lang ng plies. Tapos medyo lumuwag yung kanyang ano, tornilyo kasi medyo matigas yung ating ano, matigas ang lupa dito, na persado yung pukpok natin at malaki yung ating pegs. So madali lang naman to higpitan. So meron naman tayo diyang panghigpit dito. So yan. May buhangin pa ng burawan niya, no? Ayos din tong ating nature hike na ano, no? Ang lakas ng ilaw niya. So, pwede siyang pwedeng ilaw. Tapos, ang lakas ng ilaw niya pag ginamit niyo sa gabi. Mas maliwanag pa siya dun sa isang ilaw natin na malaki. Yan, so yun guys, pagka magpapalobo kayo ng unan, make sure nyo na hindi siya sobrang tigas para lumulubog yung ulo nyo. Hindi pag sobrang taas kasi masakit sa leeg yun pag magdamag. So yan guys, set up naman muna natin dito sa kusina natin. Meron tayong isang problema. Hindi tayo nakapagdala ng plato. Kalimutan natin yung foldable na plato natin, ano. So yan, tanong na lang natin mamaya doon kung pwedeng manghiram kila ma'am dito sa mismong campsite, no. So yan, ito pa rin yung ating ano, yung medyo maliit. So medyo mahangin dito, no. Kailangan na natin yata yung ating pang cover. Maliit pa yung ating lutuan, di pa nadating, tagal ng ating isa. Medyo sa malayong lugar pa kasi galing yun, pero sulit yung pag dumating. Kasi yung lutuan natin, medyo malaki na. Ito na yung lutuan natin, oh. Keren, so saktuhan naman siya dito, pero much better kung pag dumating yung lutuan natin, mas sakop yung ilalim niya ng apoy. Yan. Check, let's check muna. Yeah, sorry. Kayo na. Okay na. Relax. Yun. Medyo mas stable siya dyan kumpara dito. Kasi madulas to, eh. Kung dito siya, mas maganda. Ito naman yung ating sangkalan, guys, no? Yan. Tapos dito, pwede tayong gumawa ng sabitan ng ating mga gamit. Kasi may mga hooks tayo. Gawa tayo ng sabitan dyan. So yun guys, gumawa lang ako nito, no. So mangyayari sa kanya, magiging sabitan natin siya nitong mga sandok, yung mga ihawan. Meron tayong hooks. Naisip ko lang kasi parang magagamit to, eh. So yun, nagagamit nga natin. So yan siya. So diba, igaganyan mo lang siya diyan. Tapos yung mga gamit mo katulad nitong sangkalan, pwede mo siyang isabit dito. At least nasa taas siya. Hindi siya maabot ng mga hayop, ganyan. Itong sandok, ganun din, eh. Swak din yung ano niya dito. Siguro, lagyan na rin natin lahat. In case, yan. Para nakalabas na lang siya kung sakali man. Yan, so ganyan lang yan. Tapos, ito naman yung ating lalagyan ng yung panangga natin sa hangin. So, pagka mahangin, lagyan natin siya dito sa paligid ng ating, ano. Diba? So yan guys, igib muna tayo ng tubig, ano. Ma'am, saan po yung pwedeng umigib ng tubig? Ito po, pwede. Dyan po pwedeng umigib. Pwede rin po yan. Ayun, sige. Ayun, malakas.
And so what's up guys? Tapos na tayo mag-setup ano. Time check natin ay 1:22 na ng hapon. So hindi pa rin tayo nagtatanghalian pero busog pa rin naman kasi late na tayo nag-almusal. At lomi yung kinain natin, medyo mabigat sa tiyan. So yan, lumabas muna tayo doon na tayo bibili ng yelo na mga kung anong kulang natin. Ano? Yelo, wala din tayong tubig. Yan, so may mga kulang pa tayo na kailangan natin bilhin sa labas. Walang tindahan nga pala din sa campsite ano, pero huwag kayong mag-alala kasi marami naman tindahan dito. Actually dun sa daan na, yun, sa kantuhan yun, nadaanan natin may tindahan agad. So, pero paglabas dito, marami kayong tindahan na madadaanan na kompleto, madami talaga dito. So, hindi nyo kailangan mag-worry kung may nakalimutan kayong bilhin. May mga talipapa din dito sa paligid, kaya goods na goods lang ano. Oy. Ano yun? What's that? Bato lang siguro. Tapon ba ako? Wala naman. Bato lang siguro. Dito naman cellphone ko. Wala naman nalaglag yata. Pre, pabiling palamig. Magkano palamig mo? 5 lang. Pabili isa. Oo, dito na lang sa plastic para di sayang. So yun guys, ito na yung Palakpakan Lake. So try ko pakita sa inyo ano ng buo ano. So yun, what's up guys, ito yung sa Palakpakan Lake. So dati nung bata kami, nandito kami lagi tumatalon no. Medyo malumot nga lang siya ngayon, tapos medyo green yung tubig. Yan. Pero dito sa Palakpakan Lake, ang the best dito, sunrise. Doon yung maabutan yung sunrise sa mga bundok na yun. Nata, Banahaw yata yung nakikita natin na bundok na yun. Ano? Dito sa bandang to, malalim, mababaw pa yan hanggang doon sa bandang doon. Sa gitna lang medyo malalim. Tapos mapapansin nyo, medyo marami lang dito yung fish pond. Pero actually, nabawasan na yan. Dati sobrang dami yan, halos punong-puno talaga. Pero ngayon, kakaunti na lang yan. A few moments later. Yan, so yan guys, tapos na tayo mamili, no? At sa dali na tayo bumili kasi sarado yung bibilang ko dito dapat dito sa kanto na malaking tindahan. So bumili tayo ng 6 liters na tubig, tube ice na yelo na yung binili natin. Tapos bumili tayo ng ice cream kasi gusto nila isa ng halo-halo. Kaysa mag-halo-halo siya, mag-ice cream na lang siya. Mas marami pa, no? Tapos siya, Nor Cube. So kompleto na tayo guys. Pabalik na tayo doon at magluluto na rin sigurado sa Elisa ng late na, ano na yun, siguro lunch, dinner na. So what's up mga rads? Kain na tayo. Time check natin is 3:35. So yan. Arroz kaldog. Kain tayo arroz kaldog. Natin. Init. Sarap. So yan mga rads. Solved na. So yun, papakainin lang namin si Topo, tapos i-misin namin ito ang mga ginamit at saka mga gamit doon. At ready tayo magkakayak para sulit natin yung pagkakayak. Sa kayak tayo ngayon, magkakayak ulit tayo bukas. Puntahan ko pala, papakita ko pala sa inyo yung doon, yung cave na may mga ibon doon. And so what's up mga rads? So tapos na tayo kumain, no? Time check natin is saktong alas 4 pala ng hapon. So yan, pakita ko na rin pala sa inyo, hindi ko pa pala napapakita sa inyo ng buo tong aming setup dito. So yan, first time natin nga pala na magbuo nitong canopy. Actually kulang pa tayo ng ratchet. Wait lang. Kulang pa tayo ng ratchet na ganito. So dadagdag pa tayo para naman dun sa gitna. Kung sakali na kailangan natin ilagay yung gitna, no. Tas yan. So yan, nagkaigi naman tayo pagkakabit. Natututo na rin tayo kakapanood ng mga vlog nila Boss Reed sa kanila Jeric Pino. Natuto tayo ng mga pagkakabit nito. Isa sa pinakamaganda, madali talaga pagka merong ratchet. So madaling i-adjust, kagaya nga sinabi ko kanina. Tapos ito, nilagay natin tong ating LED lights na nakain pa ng pusa kanina, kaya kinabit ko pa doon sa dulo, naputol siya. Dalawa na yung damage niya, no? Pero gumagana pa rin. So yun, maganda naman sa kanya, i-electric tape mo lang. So yan, dito lagay ko siya dito. Tapos pinalibot ko doon sa puno para medyo kalat yung liwanag sa natin dito sa pwesto natin.
Tapos ito, nilagay natin dito yung ating nature hike na tent light. Ito, nature hike din pala to. Tapos ito, yan. Ito naman yung sa likod natin. Yan, dala natin yung ating igiban. Itong ating nature hike na igiban. Sa mga kung makikita nyo guys, ang ginawa ko, nakasabit siya dito. So kasi para hindi siya magputik ano. So nakabitin siya para pag naghuhugas ka, hindi siya magpuputik dito. Hindi rin mapuputikan yung ating lalagyan. Tapos bumili lang tayo ng tubig. Then dito na tayo nagluto kanina ng arroz caldo, yung kinain natin. So nandito naman yung isang tent light natin. Tapos itong mga gamit natin panluto is sinabit din natin. So ginawa nating advantage yung maraming puno dito. So marami naman tayong tali. So dinali-talian lang natin sila para nakasabit yung itong ating panghugas, itong ating sangkalan, since wala naman tayong sabitan pa, yung binibili na sabitan talaga, yan mga peeler. Then nandito yung ating plato. So yan, nandito yung plato natin. To plato pa to, pinapatuyo natin. Then yung ating yellow nakasabit na rin dito, ice cubes. Tapos ito yung ibang pagkain natin dito nakalagay para naka ano siya, elevate, hindi siya maano ng langgam, mapupuntahan ng aso. Tapos sinarado muna natin tong ating sinarado muna natin yung ating tent at gawa ng tayo ay magkakayak doon sa baba ano. So para at least hindi maano ng aso or pusa, hindi mapasok. So yan, update ko na lang kayo mamaya. Baba muna kami. Peace out. So yan mga rods no, ready na kami oh. Kita niya naman ano, wala na nga pala akong mic guys ano, so baka mas mahina na yung audio kapag nagsasalita. So sila isa naglalakad na pababa kasama si Topo, sama namin si Topo. Ayos tong best nila dito, magaganda yung quality. Kasi syempre nakagamit na rin tayo ng ibang best. Yung ibang best parang basta na lang eh, kumbaga parang masabi na nakabest ka. Pero ito talagang mukhang ano ka, mukhang safe, bagong bago. So ito nga pala yung pababa natin no? Pababa natin na hagdan ano guys. Maganda sa kanya, meron siyang hawakan. Tapos syempre matibay. At maganda yung steps niya. Kumbaga hindi ka madudulas. Yan. May hawakan siya dito. Tapos ito nga pala ay 160 steps. So bumaba ako dito kanina, binilang ko. 160 steps siya. Tapos mamimili ka lang daw ko dyan kung anong kaya kang gusto mo, kung anong trip mo. Para naman ng kulay, kuha ka lang ng sagwan. Eh syempre marunong naman tayo. Sa mga hindi marunong, sabihin nyo lang kung gusto nyo magpa-assist sa kanila, pwede naman siguro. At ako naman sanay na dito kasi laking lawa din ako. Doon ako laki sa kabilang lawa, sa Palakpakin Lake. So yun na tayo. Ay mga 1, 2, ay let's go. So what's up guys, malapit na tayo. Ayun na oh, malapit na tayo sa pupuntahan natin. Kita ko na dito, ewan ko kita sa camera yan. Tapos ito yung sunset oh, medyo malapit na. Hindi, maaga pa rin pala, alas 4:23 pa lang. So ito yung araw. So magandang tubig dito kasi hindi siya malamig ano. So yung tipong pag lumubog ka at umahon ka, makakalubog ka ulit. Tapos mamaya isasama ko kayo dun. Ayun kasi yung pinaka-spot na talagang liguan. Simula nung bata kami, diyan na kami naliligo dati pa. Lalo nung nawala ng kuryente dito ng bagyong Ondoy, diyan kami naliligo. Tapos may igiban doon, ang tawag ay Simsim. So yan, pupuntahan din natin yung mamaya para magkaroon kayo ng idea kung saan yung spot dito. Once na halimbawa binisita nyo itong ikapalika na. And so nandito na tayo guys no. Madali naman siya sundan. So yun sa may tali, simula dun sa mga balsa, sundan nyo lang. Tapos papaling kayo bandang kanan, makikita nyo itong mga bakal na handrails na to. Tapos ang ginawa ko naman, wala palang tali yung kayak natin. Kumuha tayo ng bagging, tapos tinali natin doon sa dulo, tinali natin may bakal dito sa baba. So yan, papasok na tayo. So ito yung maliit na butas, tapos may maliit na butas pa dito. So let's go. Sure nyo lang na may dala kayo nga pala guys na ano no, na linte kasi madilim sa loob. Ayan. Aray ko! Aray ko! May ibon! Ayaw! Grabe, may ibon. Ayun nga pala yung mga ibon dito guys no. So dahan-dahan lang kayo guys, baka mauntog kayo. So yan guys no. So ayun pala guys no, huwag kayong maingay pala pagpasok mo dito. Kasi ang mangyayari, may istorbo nyo yung mga ibon. So ito yung mga ibon guys oh. Hindi ko alam kung anong tawag sa mga ibon na to. Tatanong natin mamaya no. So ito naman, pwede naman pumasok dito actually.
Huwag lang kayong magkakalat at huwag syempre magulo, maingay, ano. Ay lang naman. So ito guys, sa tingin ko, yun, paniki pala. Ayun guys, so may paniki. So itong butas na to guys is bago to. Kasi last year, 2023, 2025 yata, ay galing din kami dito. Hindi ko lang alam kung anong taon. Oops! Ayun siya, ikot-ikot siya dito. Yan, meron na rin palang paniki dito. Dati kasi bumisita kami dito. Ang nakita lang namin dito ay mga ibon lang. So yan, check natin yung paligid guys. Ito yung mga bugid ng ibon. So yan, huwag kayong malikot dito guys ha. Para hindi nyo magambalan. Guys, ito yung... May gagamba. Ay, shit! May gagamba! Ay, nakagagamba guys! Buti na lang. Buti na lang. Buti na lang. So yun guys, yung yung mailangan mo dyan. Hindi, ayoko. So yun, may malaking gagamba guys. Baka biglang mapatalon din. Medyo, pasensya na kayo ha. Pero yan, nakita nyo naman doon. Ay lang yung dulo din. Ay ang pinakadulo nitong kuweba, no? Saka napansin ko dito sa, parang lumawang lalo siya. Nag-extend tong ano na to. Kasi pagkakalam ko parang hanggang dito lang yan eh. Yan, hanggang dito. Tapos makita nyo, iba na yung kulay ng lupa. Ibig sabihin, parang sinisinsil pa nila o hinuhukay pa yata itong parte ng ito ng kuweba. So, yan guys. Kaya siya na kayo, hindi makakalapit. Sa lahat ng, ano talaga, gagamba talaga yung ganyan. Yung mga lalaking ganyan talagang danakot eh. So yan na, at least nakita niya naman na silip nyo. So yan, may mga dumi doon ng, kung baka dumi ng ibon yan, yung mga timikan na na. Tapos tumutulo siya dito. So yan. So yung ano naman, mga lokal, nilagyan nila ng pathway dito, siguro para hindi maipon yung tubig, nilagyan nila ng pathway dito yung tubig. So yan, nagkakaroon siya ng ano dyan. So yan. Babanas, padilim dito sa loob, at kakaunti na yung ibon. So ayun lang, medyo sad lang na kaunti. Ibon, pero nadagdagan siya ng tao dito, may gagamba ng isa. Saka, yan, merong paniki. Paikot-ikot lang siya yung paniki dito. Ayun lang siya. Ay, may lumabas pala kaninang isa nakasalubong namin. So, may nakasalubong tayong isang paniki yata. Tayo, waring paniki. Ganito kasi siya lumipad. Ang galing. Ayun guys, hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Baka nagana siya naka-headset. Naka-headset? What? Lipad-lipad lang siya. Ayun, no? Hindi ko alam kung anong paniki ba to o kabag. Ayun, lakas pala ng boses ko. At mahina ng boses. Paniki yata to, kabag. So, ayan guys. Ayan, may nag-ano dito. Ay, iiwasan nyo guys, yung mga magbabandalism sa mga ganitong lugar. Kasi sayang naman yung ganda ng paligid. So, ayan. Tapos parang may mga gulo. Ayan guys, ang galing. Yung pinaka-ano niya. Ito naman yung magambay malayo. So, yung pinaka-pugad niya, parang may mga glue. Ito siguro yung ginagawa nilang adhesive ng mga ibon, ano? Ang galing, ano? Hindi ko alam kung saan nila nakukuha yan. Kung bumibili ba sila sa National Bookstore ng mga ganyan. Tama. Laway ata na yan. O, baka laway, ha? Ito pa guys, kaso wala na sa mga ibon. Kasi dati yun doon, isang tumpok sila. Sobrang dami. So, bababa na tayo guys, baka magalit yung gagamba. Una na ako sa'yo dyan. Sana. Grabing gagamba yan. Nakatakot ang putik. Gagamba is giving. Is giving you the goosebumps. So yan guys, ito lang yung technique. Diba? Basic. So yan, balik na tayo. Panira yung gagamba eh. So yan guys, nandito na tayo, no? So may nakita ko dito kapitan. So susubukan natin yan, ano? Susubukan natin ang ating kapitan. Kasi may bahay dito eh. Parang dampana lang sila. So yan guys. May nakaratula dito. Check natin kung ano to. So, ito pala isdaan yata ito, no? Ay masyado pala malayo yung camera. Tawag dito sa spot na to. Ito yung medyo magandang spot kasi medyo yung ilalim ng tubig maayos, maganda. Tapos tingnan nyo yung formation ng ugat. Ito akala mo ugat. So, ganda ng formation ng ugat dito. Hindi ko alam kung anong puno to, no? So kung sa mga nakakaalam, comment down below na lang kung alam nyo kung anong tawag sa puno na to. Tapos pupunta tayo dito. Yeah. Ito. Hindi kaya. Ano? Hindi pala kaya ng isa.
Wait lang. Yan na guys. Bitaw. Skinny bidog. Ang aming dog. Ako makakakit siya. Skinny bidog. Ang aming dog. Ay, naku. Dito kami dito. Hindi naman yung mababayaan to pudok namin. Talaga naman. Langoy-langoy lang tayo eh. Go! Andito nakita na ako yun. Panatag na ang iskimini. Bugi namin at ang Mga palang ang skinny bidog. Skinny bidog. Ay, tapos sa tubig ang skinny bidog. Yan, dila-dila ng paa. Dibodog. Skinny bidig tunay. Ayun namin skinny bidog. Takot sa tubig. Yeah. Tabang kami ang kailangan skinny bidogi. Hinginig na siya. Mamaya, tawag po. So yun guys, tapos na kami. Time check natin is 5:21. So pabalik na kami doon. At ito yung basura natin. Kuhanan natin to. Bawal tayo magtapon dito. Pabalik na kami doon kasi ano, sunset na. Mamaya didilim na. Balik na kami doon sa namin. So yan, abay na, nakalimutan akong tawag sa'yo. So sa mga kapanood ng video na to, at alam ko anong tawag dito sa parte ng ito ng muhikap yung pinapaliguan madalas. Comment down below nyo na lang, nakalimutan ko din eh. Tapos na tayo magsagwan. Wala nga, ito pala yung mga ano, sagwan. Hindi ko napansin. Ang ginamit ko kanina yung kahoy, yung mabigat. Yung magaan pala dito. So yan, paalis na, packet na kami guys. Maglilinis naman kami. Tapos, syempre, magre-ready ng pagkain. At mamaya-maya ay tatambay-tambay na. And so, what's up mga rads? So, nandito tayo sa, ano ngayon, ano, sa labas. Bumili tayo ng katol kanina doon sa labas kasi medyo, nung bandang hapon, medyo malamok. So, nag-pants tayo. Pero ngayon parang hindi na naman. Nung gumabi na, hindi na masyado malamok. Nagpakuha lang tayo sa mga bata ng kahoy. Grabe, sobrang laki. Troso na tong isa. Pero, sama na natin yan. Grabe, laki. Hindi natin masisibak kasi wala naman tayong pangsibak. So, ayan, si Lisa naman nagluluto na doon. So, ganito nga pala itsura nitong campsite pag gagabi. So, maganda dito. So, medyo ano sila, yung kumbaga accessible yung ibang amenities katulad nitong up and down ito. Since wala pang naupa diyan, yung baba. So, pwede mong tambayan, for example, work from home kayo. So, katulad ng tinanong ko kanina, pwede naman daw doon. So, labaw, gusto niyo doon na umupo, tumambay, or kung work from home nga, pwede kayo doon sa upuan doon. Tapos may maganda dito, may saksakan. So, parang kasama na rin yata yung bahay doon. Yung sa pagsaksak dyan, pwede na rin, kasama na rin siya. Tapos doon naman yung pinaka-entrance. So, dito tayo, meron tayo sariling entrance dito. May pinto tayo dyan. May gate naman siya, tapos nasasara naman yung gate. Tapos ito, may sarili din sila mga ilaw dito. So, yan, meron din doon sa kabila. So, yan, mas maganda kasi lalong lumiwanag dito sa part natin. Although may ilaw naman tayo sarili. So, mas okay din, So, yan, at nga pala,
May susunod nga pala dito, no? Susunod pala sila Byron at Jewel dito. So maya-maya nandito na rin sila. So meron naisipan ko na naman kung paano kung gagawin dun sa may tarp natin. Itataas ko na lang para kasama na sila dito sa tarp natin. Tapos yan, okay naman dito, tahimik lang. So kakaunti naman yung ilan lang tayong campers. Tapos may mga tao lang dito kanina, ligo doon. Pero ang campers dito ngayon ay dadalo lang. Ako lang, kami lang saka itong sa kabila. So okay naman, medyo nagsasound sila pero goods naman kasi medyo malayo tayo, buti na lang. Tapos actually malawak to eh. Hanggang doon pa siya pero yung ibang part is nakain na ng damong laglag kasi maraming puno dito, parang mahogany yata ang mga puno na to. So kaya parang maganda yung ano niya kasi ang daming puno, nature na nature talaga dito. Tapos syempre the best pa na may katabi kang lake na pwede mong maliguan kasi isa sa maganda sa kanya syempre campsite, may pwede kang maliguan. Saka yung nagusto ko maganda yung CR, may water activities pa sila dyan katulad ng kayaking, may balsa, so pwede kang gusto mo, doon kayo kumain, so naaarkila siya. So lalagay ko na lang sa dulo ng ano yung sa dulo ng video natin yung presyo, no. Tapos yan, ang daming puno, oh. Goods na goods kung meron kang hammock, so marami kang pwedeng pagkabitan. Sa canopy naman marami kang pwedeng pagsabitan ganyan. So ayun, goods na goods, no. So maya kakain tayo, hintay lang din natin sila Byron at Jewel. So sindihan muna natin ng bonfire. So what's up guys? So bago tayo nagsindi ng bonfire, inalam muna natin kung saan ang papunta ang hangin, ano. So base sa takbo ng hangin, papunta doon ng hangin. So aalamin nyo rin yan bago kayo bonfire, lalo na kung may kasama kayong mga campers, syempre. Kung halimbawa na magsindi kasi kayo ng bonfire tapos papaganon pa lang hangin tapos nandun yung tent nyo, maaring malipad yung baga tapos pumunta sa tent nyo, so mabubutas yung tent natin. Or kaya naman for example na umusok yung inyong bonfire tapos may campers na mausukan, syempre baka mag-away pa kayo, syempre magagalit sila. So ayun lang naman, kaya inaalam natin kung saan papunta ang hangin. So naobserbahan ko parang papunta doon ang hangin, sa kaya okay lang kasi wala naman tao doon sa papunta ron. May shoutout kaya? Oh, shoutout, gay. Out sa mama ko. Oh, saan pangalan? Ang Peka Tipon. Oh, yun. Oh, ikaw, may shoutout ka? Out sa mama ko. Marilyn Mag-iina. Oh, ba't mama lang, walang papa? Yo. Ha? Ay, patay na. Ay, sorry naman. Ang pangalan mo? Alden Murasa po. Alduin, ikaw? Carl Joseph and Charles po. Sino sa inyo ang anak ni nanay na ate dyan? Wala. Hindi Ano po, pinsan lang namin, babae. pinsan niya, na anak ni ate? Okay, ayun daw. Pinsan daw yan. May shoutout, may nag-shoutout sa atin. So yan, magsisindi muna tayo ng bonfire, no? A few moments later. And so what's up mga rads, no? Time check natin is 12:42 na ng madaling araw, no? So nandito pa rin tayo. Kasama natin si Topo, gising na gising pa sila at may mga trabaho pa sila Byron, ano? Sila Elisa naman ay sumier muna. So yan, ayos naman yung stay natin dito, no? So mababait naman yung mga tao dito. Saka maganda dito is sobrang accommodating nila pagdating sa mga kagaya natin na mga campers. So natry natin yan kasi may mga nasubukan natin, may mga mag-request ng mga bagay na katulad na for convenience natin dito. So katulad for example mga nanghiram tayo ng mga pinggan, ganyan, sulyaw. So nagpapahiram naman sila. Saka yung 300 yung nga pala dito, saka yung ano, yung ibabayad nyo dito for 10 pitching entrance na 300 is sulit na sulit kasi pwede kayo dito makilagay sa kanilang refrigerator. Tapos ang maganda pa dito, pwede rin kayo makilagay doon sa aparador nila ng ano, ng mga pagkain paggabi na kasi gawa ng para hindi kalkalin ng mga aso. So yan guys, tutulog na rin naman kami maya maya at ito ang inyong kay Rad. Peace out muna at bukas abangan nyo na lang kami bukas, ano. So yan, see you tomorrow.
So, what's up mga Rads? Ito ang inyong Kuya Rad TV, ang inyong Kuya Uncle na feeling vlogger. So, nandito na naman tayo andito pa rin pala tayo sa Muhicap Lake. So, time check natin ay 7:08 ng umaga. Ngayon ay March 20. So, yan, kagabi. Ayos din naman, masarap din naman tulog natin. Actually, hindi lang tayo kagad nakatulog. Nakatulog yata tayo ay, hindi ko na rin tanda eh. Nakalimutan ko na rin mag-ano sa inyo. Siguro mga 2 AM na ng umaga. Wala kasi tayong dalang magic kulambo. Ayun yung nakalimutan ka sa bahay kagabi na kuhanin, ano. Kaya medyo talagang tumatagal tayo ng puyat ng pagkawalang ano. Pag wala yung kulambo natin. So yan, sumunod nga pala sila Byron, ano. So, nabagit ko naman sa inyo kagabi. Ayun, so may nagkaroon tayo ng kasama, no. At nandun pa si Byron, saka sila Jewel. So hindi ko lang alam kung nakakatulog na sila. Pagising namin si Byron ulit eh, may trabaho na ulit. Siguro baka nakaidlip lang ganyan, saglit. Tapos maya-maya nga pala tayo ay mamami dyan kila Mapuloy. So, syempre, malapit naman tayo dito, kaya alam natin yung ibang, dyan, kainan. So, doon tayo kay Mapuloy kakain, isa sa mga sikat yan dito sa, Palakpakin, Sandig, sa mga kalapit bayan, na nakakakilala kay Mapuloy. Isa yun sa pinakamatagal na nagmamami dito sa lugar. Isa yun sa mga, kumbaga, hidden gem ng barangay. Papasok yung kanilang mamian pero dinadayo pa din talaga, laging ubos at ubos kasi solid talaga yung yung mami nila, talaga nilalaga nila madaling araw pa, kaya yung sabaw pa lang panalo ka na kaagad. So mamaya siguro baka din sila Byron magkayak, so sama tayo mamaya doon. 3 PM pa naman yung natin dito, check out. Tapos yan, maganda naman yung tulog natin, maayos naman. Malamok lang siya nung pahapon. Tapos ngayon madaling parang medyo maga. Pero nawawala siya pagkadating ng mga Kasi ganun yata talaga mga lamok eh. No? Yung pagkadapit hapon, saka parang umaga, medyo umaumaga, yan, mga bandang 6. Yan, dyan lang sila lalabas. Ay syempre, alam mo na, expected mo na kasi forest naman halos dito. So, gubat-gubat. Yun. Pero nawala naman siya nung paggabi na. Yun lang naman guys. So mamaya-maya ay mga 7:30 nga pala ay tayo kakain. Magmamami. So yata short break yata si Byron or hindi ko lang kung tapos na yung trabaho niya. So mamaya pa-update ko kayo yung pupuntahan natin mamaya-mamaya. Peace out. So yun mga guys. What's up mga Rads? Papunta tayo ng mamian. Kasama natin sila Byron saka sila Jewel nandun sa likod. So yan mga Rads, nandito na kami, papasok sa Mapuloy's Mommy House. Medyo binuhat ko lang si Topo at gawa ng maraming aso. French Bulldog, si Topu, Tokwa. Pandesal. So what's up guys, tapos na tayo kumain, solid na naman. Ngayon lang ulit tayo nakabalik dito kay Mapuloy. Tingnan nyo naman pawisan, sabagay napunasan ko na, hindi nakita. Pawisan tayo, grabe. So balik muna kami sa campsite. Yan, so guys, ready na ulit tayo. Tingnan nyo si Topo, mas ready pa sa atin. Yeah, Topo, parang ang high Topo. Pungay na mata mo. So guys, nandito na ulit kami. At 4 na kami. Kahapon 2 kami. Sana wala na yung kaibigan natin gagamba dyan. Ikaw, mag-ilaw. Okay. Magugulo ang ating mga natutulog na anak. Bawal mag-video okay dyan. Ito yung ginagawang soup. Ganun? Tunay? Hindi, joke lang yun. Ayun yung mga ibon. Tapos dito sa kanan nga pala yung Wano District. Nandiyan natin yung Wano District. Mga bata. Pre, ilawan mo dito sa banda, tapos nandiyan yung gagamboy, baka nandiyan pa. Nandiyan pa? Nandun pa. Ha? Nandun pa din sa taas pre, sasakay sa amin yun. Yun, sa taas pa, taas yun. Dito ka lang sa Hindi ka pa takot dyan? Hindi naman. Sige. Kamayin mo pre, tapon mo sa... Wala pang may yan yun. Kaya mo yung kamayin. Nakakatakot. Baka tapak mo sa atin. A few moments later.
guys, pabalik na kami doon. Time check natin ay 10:38 ano. So nasulit natin ngayon yung ligo natin dito, yung ating Anlikayat. Tapos nakaligo tayo doon. Nakalimutan ko ang pangalan kung ano nga palang tawag doon. Tatanong ko mamaya kay ate. Tapos yun, paltos yung kamay natin. Yung sakit. Kakatalon doon, kakasabit doon sa may parang bitinan doon. May sabitan. Sakit. Tapos kasi ginamit natin kahapon yun. Sagwan na kahoy, meron palang ganito na yan, mas magaan kasi yan. Mas mabigat yung kahoy galing. Yan, so what's up guys, time check 10:52. Bumalik tayo doon sa spot natin kanina, no. Nakalimutan ko pala itong susa ito. Tapos nakalimutan ko din yung tali nito po. Hindi ko alam kung nakalimutan ko, naiabot ko kay Loisa, nalaglagwari ko sa tubig na eh. Sinilip ko doon, hindi ko na makita. So pabalik na ulit tayo doon at magre-ready na tayo. May appointment pala si Byron, so hindi na natin tapusin yung 3 PM din natin. Saka okay din naman, nagawa na rin naman natin lahat ng pwede natin gawin dito, no? So okay, goods naman. So yan guys, pakita tayo. Babay na, Muhicap Lake, hanggang sa muli. So what's up mga rad? So paalis na tayo, no? Nagsiset up na tayo. So binigyan tayo nila sir ng Lake Muhicap pure wild honey. Nice. So testingin natin ito sa bahay, no? So shout out kay sir, shout out dito sa Muhicap Lake Recreational Park. So binigyan tayo ng free honey. So thank you po. Guys, kain lang muna kami ng ice cream. Binili namin kahapon sa Dali, na nakalimutan ng ilabas din. Tama mainit. So what's up mga Rads, ito ang inyong Kuya Rad TV, ang inyong Kuya Uncle na feeling vlogger. So yan, today is March 20. So time check natin ay 12:58 ng hapon na. So yan, nauna na sila Byron, no, kasi may appointment pa sila ng 1 PM sa veterinarian at gawa ng kanilang pet. So kaya pinauna na natin sila. Okay lang yan, na malapit lang din naman tayo. So yan, umalis na tayo dun sa Muhicap Lake Recreational Park. So solid yung experience natin doon guys. Noong unang punta natin doon, pagpunta natin kahapon, actually I don't expect much kasi syempre taga dito tayo, parang alam mo yun, yung excitement parang wala yung patay yung excitement kasi syempre taga dito tayo, parang normal na lang sa atin yung lugar na to. Pero dahil na rin sa sa magandang pakikitungo ng mga staff ni Ate Joy, saka si Kuya Darwin, saka si yung owner mismo, siya, mabait kausap. So yan, maraming salamat sir. Kung nakalimutan ko yung pangalan niyo po sa Facebook, maraming salamat po sa inyo. At yan, pinadalhan pa tayo ni sir ng may court na pala dito At pinadalhan pa din tayo ni sir ng kanilang honey, Lake Muhicap pure honey. So yan, i-review natin yan pagdating sa bahay, no? Check natin kung talagang pure honey siya. So syempre mapapatunayan natin yan pag-uwi sa bahay. At so yan, bibigyan ko kayo ng insights. So yan, babaguhin na natin guys, hindi na tayo mag-rad rates. So doon sa rating kasi parang napansin ko lang din, parang medyo pagka yung out of 10 na ganun, parang hindi masyadong napupukusan yung kagandahan ng campsites para sa akin. So medyo mababago lang tayo. So isasabihin ko lang sa inyo yung mga insights or yung mga what to expect sa campsite na pinapuntahan natin. So para medyo magkaroon kayo ng mas malawak na kaalaman tungkol doon. So yan, yun nga pala yung ating mga tawag dito. Yung ating mga rates doon is ilalagay ko na sa dulo ng video nito, yung tent pitching,
entrance, ganyan, yung mga water activities nila. Ilalagay na lang natin sa dulo ng video, no? So kaya ano nyo na lang dito ay yung ating mga na-experience dun sa resort. So unang-una syempre yung pinaka-resort. Sige, unahin na natin sa pinaka-resort. So ayos na ayos yung resort. Kahit ganito medyo halos summer na, no? Medyo mainit, ay talagang malilom siya kasi napakadami niyang puno. Sobrang daming puno. Tsaka magaganda yung puno na nandun, yung parang mga mahogany. Akala mo yung parang mga nasa wrong turn, parang ka nasa ibang bansa. Tapos medyo steep na yung pababa niya. So sa left side naman, pagtingin mo is bangin na siya. Pero hindi siya nakakatakot na bangin, may hagdan naman doon pababa. Lake na siya. So ayun na yung Mujica Lake. Ang ganda ng view sa Mujica Lake. Maganda yung ambience. Tapos hindi siya sobrang init dun kasi mapuno nga. Tapos medyo mahangin-hangin naman ng konti. Kahit pagdating namin kahapon, hindi kami, kahit sobrang tirik ang araw, hindi siya sobrang init. Tapos yun, pagdating naman dun sa ambience ng lugar nga, parang ganda ng ano niya, parang nasa probinsya. Ganyan yung dating So parang parang nasa bahay ka ng lola mo na yung matagal ng bahay na ganun na itsura niya. So yun, parang nasa ancestral house sa probinsya. So ganun yung feeling. Tapos pagdating naman sa amenities, so ayos na ayos din, goods na goods. So kasi maganda ang CR nila. May CR pang babae, pang lalaki. Tapos meron silang CR doon sa gitna na pang shower naman. So syempre kung shower lang habol nyo, kung magsha-shower lang kayo, pwede kayo doon sa gitna. Tapos naka-tiles. Then okay naman yung tubig. Tapos may shower, may bidet, may timba syempre, may tabo. Tapos may ilaw syempre. Medyo ano siya, okay na okay yung sa CR. Pagdating sa CR, wala masasabi, no, okay siya. Tapos dito naman pagdating sa lababo, so maganda rin. Kasi may lalababo siya dun sa parang up and down na pinauupahan nila na 7.5 up to 10 persons. May lababo siya doon na pwede nyo magamit once na kung sakaling walang nagre-rent doon sa up and down nila doon sa kanila parang tree house or view deck kung tawagin. Tapos may lababo din malapit sa CR. So ayan, medyo mas accessible. Meron din dong parang gripo, so accessible din ang water kung halimbawa, no? At pagdating naman sa customer service is talaga goods na goods. Wala akong masabi, hindi lang sa may-ari, pati doon sa mga tauhan niya. Mababait. Tapos kahapon nag-request tayo ng bonfire, no? So talagang kumuha agad sila ng kahoy, no? Nakapag-bonfire tayo, talagang sulit na sulit yung bonfire natin. Ilang oras yun, ganun. So isa lang yun sa mga parang natin pagka nagka-camping, yung mga gusto natin, no? Parang gusto natin mag-bonfire, yung apoy, ganyan. Parang it takes me back sa nung mga panahong iniisip mo lang kung magkano ba ang masusunod na araw, tapos magwawalis-walis ka para bigyan ka ng lolo't lola mo ng pera, ganun. It takes me back to that time na mga ganun pa lang yung panahon na wala pa masyadong problema, no? So ayun, customer service, goods, highly recommended. Pagdating sa lugar, goods, highly recommended din. Tapos pagdating naman sa, may mga water sports din nga pala sila, guys. So meron tayo dyang is kayaking. So sa kayaking naman, yung kayaking natin is yung isang kayak, 2 tao na. So couple, pwede kayo. So may reach sila doon. So ilalagay ko na lang ulit sa natin yung dulo. Pero yung isang reach na inavail namin, sasabihin ko na sa inyo, yung aming na inavail na reach doon ng kayaking is 450 for only kayak na yon. So ang naging check-in time nga pala natin kahapon ay 8 AM. Nag-check out tayo. Ang check out time natin ngayong araw ay 3 PM. Pero umalis na tayo na parang around 12:30. Kasi may alaga pa tayong pusa sa bahay, no. So para kailangan natin umuwi talaga kagad. Maganda doon, camping. Nandun na lahat, may camping, may swimming, may kayaking, may cave. May din doon, guys, may cave din. So kung napanood sa video natin, may cave din doon na pwede kayo mapuntahan. Which is meron siyang may mga wildlife sa loob, katulad ng paniki. Tapos meron din doon parang ibon. Actually hindi ko na natanong kung ano yung uri ng ibon na doon. Maliliit lang siya, tapos nangingitlog siya doon sa parang taas ng cave. Tapos yun, ano lang lagi, be mindful lang, guys, sa pagpasok natin. Leave no trace lang lagi. So huwag tayo mag-iiwan ng mga marka, vandalism, plastic, mga basura. Ganun lang lagi tayo, guys, para ma-maintain natin yung lugar, no?
Tapos kung nakita nyo sa video, itinuro ko sa inyo kung sa inyo yung pinaka the best na spot. Sa mga pupunta sa Mojica Lake, so kita nyo na sa video natin kung saan yung the best na spot na maglangoy. Ayun yung pinaka the best talaga kasi nung bata pa lang kami, dun talaga yung parang spot na nag-ano-ano kami. Susiming-siming kami, no? So yun lang naman. Sobrang gaganda din talaga nung ratings ko dito. Hindi ko in-expect ko lang na gusto ko lang i-try, no? Gusto ko lang i-try siya kasi malapit sa dati naming bahay. So yung part na yun is lagi namin nadadaanan. Actually may ilog pa doon, malapit doon yung kung tawagin ay buhay na tubig. Pero na nga lang siya, medyo walking distance, so hindi na natin napuntahan din. So bala kayo kung gusto niyo i-try, pwede naman kayong uusap doon ng tao na sasama sa inyo kung gusto niyo talagang puntahan. So ayan, isa yun sa mga magandang puntahan doon, no? Tapos meron din nga pala silang balsa doon, guys. So yung balsa naman nila, so lagay pa rin natin sa dulo kung magkano yung rates. And so syempre, depende kung gusto niyo magpaluto kayo doon kayo kumain, ano? So ayan guys, dito ko na lang siguro tapusin ng video na to. So wala na rin ako masabi, puro magaganda yung rates ko dito. Isa sa mga the best na napagcampingan natin. So far, isa sa mga the best. Hindi siya ganun kalamig guys sa madaling araw, kaya okay na okay. Sa tanghali naman, kahit ganito yung sikat ng araw, hindi siya ganun kainit. Gawa nga ng nasa ilalim kayo ng mga puno. Saka nga pala guys, it is pinakamaganda na experience natin doon, na pwede kayong gumamit ng kanilang rep. So once na kayo ay nag-avail ng kanilang camping, tent pitching, ganyan, meron nang kasamang refrigerator usage, parang ganun. So pwede na kayo gumamit ng rep nila, so hindi nyo kailangan magdala ng cooler. So pag maglalagay kayo doon, bumili kayo ng maraming yelo, lagay nyo doon habang pwede tubig, palamig, o palamigin, o kaya naman mga frozen goods. So pwede nyo makilagay sa kanila, no? So ayun ang kagandahan sa kanila, no? Medyo accommodating talaga. Tapos pagdating naman sa umaga, yung up and down nila doon, kung walang nagrarenta, so pwede nyo yung gamitin as view deck. So pwede kayo tumambay doon, alam ba, mag-relax, ganyan, upo, kape. Tapos yung sa baba naman, pag gabi, so katulad ni Byron na work from home, so na heads up ko naman yung may-ari na may pupunta po ako na kaibigan na work from home po siya. So yung may-ari na mismo yung nag-offer na pwede daw gamitin yung baba since wala pa naman daw nag-re-rent. So doon na lang si Byron kagabi naupo. Tapos pa siya, pwede pa siyang magsaksak doon ng kanyang laptop syempre para hindi kagad malobot, So yan, talagang big shoutout sa may-ari. Big shoutout sa may-ari at big shoutout sa Lake Mojica Recreational Park. So yan guys, bisitahin nyo din 'tong lugar na to sa mga mahilig mag-camping diyan. Solid. Talagang sulit na sulit yung inyong pwede kayong mag-ilang days diyan. Ang ganda ng lugar. Actually, balak namin sana mag-extend kaso may mga appointment na rin sila katulad nila ba, may mga appointment, kami naman may alagaan din kasi kaming pusa. So ayan lang. So ayan guys, pauwi na rin pala tayo at may dadaan na ako sa kapatid ko. Pinagprint ako ng kapatid ko na sticker. Salamat Neng, shout out sa iyo. Jelly Sinoy, sa aking bunsong kapatid. Yan, nilibre tayo ng sticker. Thank you. Shout out. At yan guys, dito ko na lang tapusin ang video, no. So kung halimbawa na natuwa ka sa ating video at marami ka natutunan sa Mojica Lake Recreational Park at yan, nabigyan kita ng idea. So huwag ka nang mahiyang mag-subscribe, mag-follow sa ating Facebook page at syempre i-like yung ating video, comment ka na din and share mo na din sa mga tropa mo para makita nila kung gaano kaganda yung Lake Mojica Recreational Park. So yun lang guys, ganun pamamaraan is matutulungan nyo ako na magkaroon ng dagdag na motivation sa paggawa ng mga content. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa mga tropa ko at sa mga kahit hindi ko tropa, Salamat sa inyo tuloy-tuloy na panonood sa aking mga videos at tuloy-tuloy lang tayo sa paggawa ng mga magagandang videos dito sa Pilipinas. Magagandang content. So ayan guys, shoutout sa inyo lahat. Thank you and ito ang inyong kay Rad out. Oh.